Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this family. We are now having 7,612 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today kahit ano po, no, yung pinag-uutos po ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Alam naman po natin, siya po ng Pilipinas. Pwede rin po siya magdesisyon, pero in a way, pwede rin naman po siyang magbigay ng ano, no, empower niya po yung mga secretaries niya. No? Pero napapansin po lately natin, parang ano po, no, pinapangunahan niya po ang mga secretaries niya sa culture, sa DSWD, sa finance, lahat po 'no, parang napapangunahan niya 'no. Pero sa ano, siyempre sa foreign policy, siya po ang chief architect ng Pilipinas. Pero siyempre may secretary po rin tayo ng DFA, pero in a way, siya po ang ano 'no, chief architect. Pero ano po 'no, si Pangulong Bongbong Marcos napapansin po natin talagang halos siya po ang nagdedesisyon 'no, sa buong makinarya ng Pilipinas 'no. Katulad na po nga itong itong pagbabalik ng school year natin 'no, yung mga pasukan ng mga chikiting natin, mga bata natin. Kasi ngayon po from August to ano, ano ba, August to June. Tama ba? Hindi. August to May. August to May ang ano natin ang pasukan natin ngayon. Pero alam niyo po ba, nung mga panahon ko, hindi lang naman po dahil sa tag-ulan, no? Pero isa sa mga dahilan bakit po natin nilipat ang ating mga ano, dahil po sa tag-ulan. Okay? Pero sa isang banda po, para po magkaroon ng ano, ng mga collaboration, research, yung mga teachers, pagpapahinga yung mga chikiting natin, kasi sinasabay po natin itong itong school year na ito, yung mga pasukan natin sa ibang bansa na gano'n din 'no, sinasabay po natin. Ayun po 'no, marami pong mga rason dahil po diyan, okey? Hindi lang po sa tag pero ngayon, ito po parang iniutos po ni ano 'no, ni Bongbong Marcos sa secretary po ng Department of Education na talaga namang ano, ang secretary po ng Department of Education natin ay si Vice President Sara Duterte. Ngayon, sa tingin ko, ang bakasyon po kasi ng mga bata at mga teachers ay sa June. Okay? June po, no? Okay? Actually, hanggang ano na lang sila hanggang May 18 yung mga bata nag-exam. Pero ang bakasyon po ng mga guro ay June, no? June 1 to 30. Wala pong ano yan. Bayad po sila, pero bakasyon po sila. O, ibig sabihin, nakapagpahinga po sila, nagre-recharge po yung mga yan, nag-outing po yung mga yan. Ganun po, no? Kasi sa buong taon naman, so sa sobra namang marami silang ginagawa. 'Di ba? Kaya nga naman sapat lang, dapat lang na talaga namang mag-ano sila 'no, mag, mag, tawag dun, mag-ano po 'no, Um, magpahinga po sila, 'no? Ngayon, ang sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos ay talaga namang dapat daw ang pasukan ay sa June to March. Kasi po, tag-init po, 'no? Talagang nararamdaman po natin yung init ng panahon, 'no? So, naka-cancel po yung face-to-face, et cetera, ano? Pero alam niyo po ba, sa mga panahon ngayon, climate change po ngayon, 'no? Hindi po natin masasabi, 'no? Baka po 'pag sinabi nating June to March, 'no, yung ano naman, tag-ulan yung June, June to August, 'di gano'n din, face to face din, 'di ba? Mawawala din yung face to face, gano'n din po, 'no? Pero ngayon po kasi sa mga panahon na ngayon, hindi na po tag-ulan ang sinususpend ay yung mga klase, mga pasok, kundi tag-init na rin po. Iba na po talaga ang panahon ngayon, 'di ba? Kaya po dapat pag-isipan po mabuti. 'Di ba sabi nga po ni Vice President Sara Duterte, nakikinig po kasi siya sa consultations sa mga experts. Pero sa tingin ko po, hindi po agad-agaran na mababalik po ito. Kasi paano kung bakasyon, 'di ba? Kung ano po, pupuwede pong next school year, puwede na po 'yan, na parang mag-start kasi sila ng ano, ang pasukan po ay ano, eh, 'no, ah, ta ah, July, eh, 'no, July. O July to
July to uh, July to April, gano'n na, July to April, 'no? Tapos ang bakasyon ng mga teachers ay yung buong Mayo na 'yun, 'no? So next school year puwede na mag-June, kumbaga. So hindi agad-agaran kasi nawawala nakaprograma na po, nakaprograma na po yung ngayong taon na 'to. Kunwari naka-budget na 'yan, et cetera, 'no? So sabi ni Marcos Jr. emphasized the need to revert to the school calendar citing the extreme heat compounded by health. Nandiyan na 'yan, 'no? Oo, tama din naman pero hindi po agad-agaran ang desisyon. Hindi po dinadaan yan sa emosyon kundi data-driven dapat, 'no. So sabi niya, "I asked the Vice President and Education Secretary Inday Sara Duterte to give me already a concrete plan because mukha namang hindi tayo kailangan maghintay, but mukha namang kailangan na." Oo, tama naman din po 'yun. Kaya lang, sa isang banda nandiyan na po kasi yan, kahit hindi agad-agaran talaga. Ang solusyonan po natin ay yung ano, hindi po parang band-aid solution. Solusyonan po natin yung, paano po natin lalabanan ang climate change kumbaga, 'no? Eto yung kunwari yung pagpapakalbo ng mga ano, ng mga bundok natin, 'di ba? Yung mga bundok natin. Dapat po bawat espasyo nagtatanim tayo. So, 'di ba meron tayong batas na yung birthday law, 'no? Sa bawat kunwari, 'pag ika'y 50 anyos na, dapat ano ka na, dapat nakapagtanim ka na ng 50 na puno. Eh, ako nakapagtanim na po ako niyan 'no, sa buong buhay natin. Nakapagtanim na po tayo more than 5 yan. So, gano'n po dapat. Tapos kunwari diyan sa expressway, punuin natin ng puno 'yan, 'no? Yung mga puwedeng taniman sa gitna ng daan, taniman natin ng mga puno, yung mga malalaking puno, fruit-bearing trees, et cetera, 'no? Yung mga open spaces, taniman natin, 'no? Yung mga side streets, taniman natin, 'no? Yung mga sa dams, taniman natin ng mga puno 'yan, okey? Lahat po taniman natin ng mga puno, okey? Mga gano'ng bagay. Tapos, ano pa 'no, yung mga dapat kung may puwede nating gawin 'no, artificial rains 'no, dahil dami nating dagat, 'no? What if anuhin natin 'yan 'no, may mga magagaling naman ang Pinoy diyan, 'di ba? O eroplano, helicopter na may ulan 'no, cloud seeding tayo, o 'di ba? Mga gano'ng bagay. Yung mga dams natin, lagyan natin ng mga puno 'yan, 'no? Ah 'Pag may subdivision dapat nasusunod na, laging may puno diyan 'no, yung mga gano'n, mga bagay. Ngayon, may mga buildings, tayuan din natin, minsan lagyan natin ng puno yung ibabaw, gano'n. Gawin nating green. Oh, alam niyo po ba diyan sa Pasig, napakaano po niyan 'no, green city po 'yan, 'di ba? Kaya lang ngayon nawawala na, 'di ba? Yung ano, yung City Hall nila, yung ano nila, yung mga side streets nila, mga puno yan, yung eskwelahan nila diyan pamantasan lungsod ng Pasig, 'di ba? Dapat marami pong mga halaman yang mga building na yan, ngunit pinabayaan yan ng pagtulong ng PLP, oh, hindi po maganda talaga. Um, 'Di ba dapat po mapuno yang mga yan. Um mga gano'n. Plaza 'no, dapat hindi pinapalit kundi pinapalaki. Tingnan niyo po yung Arroceros, 'di ba? Gano'n talaga dapat. Tapos ayun po ang ano natin, so na parang nadi-disappoint lang ang ating mahal na pangulo dahil from time to time nababalitaan niya na naka-cancel yung ano, yung mga face to face. Tapos, talagang ano 'no, so sabi niya June to March na hopefully by next year, yes, matatapos na. Ayun 'no, by next school year. Hindi po ngayong ano, yung darating na school year yung 2024-2025. Pero sabi niya 2024-2025 no? Sa tingin niyo po ba dapat ito 2025 to 2026 doon mai-implement yung June to March, kumbaga, di ba? O sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.